Naghahanap ka ba na pang extra income na kahit nasa bahay ka lang ay pwede kang kumita? Ito ang magandang ininegosyo, ang peanut butter business, dahil pwede kang magsimula sa maliit na puhunan. At ito din ang klaseng negosyo na madaling ibenta at mabilis ang kita. Alam niyo ba, simula nang nakagawa ko ng peanut butter hanggang ngayon ay naging business ko na siya. Sino ba naman ang hindi makagawa ulit? As in ulit, paulit-ulit ang gawa dahil nagustuhan po ng aking mga suki. Alam niyo ba, sa lahat ng naging business ko ay ang pinakamadaling gawin ay ang peanut butter. Oo, tama, dahil mani lang naman ang lulutuin sa peanut butter. Sa pagluto ng mani ay hindi importante kung gaano karami ang mantika. Ang importante ay maluto po yung mani. First time ko nga palang gumawa ng peanut butter na ang gamit ay skinless peanut. As in walang balat ha. Ang lagi ko kasing ginagamit tuwing gagawa ako ng peanut butter ay yung may balat na mani. Mas mura po kasi siya compare sa skinless. May nag-comment sa una kong video, hindi ba tatanggalin ang balat? Kasali ba yung balat sa pagpapagiling? Ay nako, hindi na. Alam nyo ba, maraming klase ang peanut butter. Yung peanut butter na kasama ang balat ng mani ay yun po ang pinaka-classic na peanut butter. Kaya for today ay nag-try po ako ng skinless peanut. Medyo mahal po siya compare sa may balat na mani. Ito po yung klaseng mani na ginagamit sa pang high-end na peanut butter. Ibig sabihin ay pang class na talaga. Ito yung klaseng mani na ginagamit pang Skippy. Kung familiar nyo po ang Skippy peanut butter, yung mamahalin ay eto na yun. Dahil skinless peanuts ang ating lulutuin. 4 kilos na mani nga pala ang iluluto natin today. At tamang-tama lang din sa order. May nag-order po kasi ng 10 pieces. So tamang-tama po ang 4 na kilo ay makagawa po tayo ng 11 to 12 pieces. I mean 11 to 12 jars. So ayan na, tapos nang naluto ang 4 na kilong peanuts. Pinapalamig ko muna ang peanuts bago ko po ipapagiling. Ang kasama nga pala sa pagpagiling ay asukal. 1 kilo nga pala ng asukal ang ihahalo ko sa 4 na kilo na mani. So ayan, kasama ko nga pala ang aking mister papunta sa pagilingan. Medyo malayo-layo po kasi ang pagilingan kaya sinamahan po ako ni mister. Tsaga-tsaga lang po talaga para kumita. Wala po kasing magbibigay ng pera kung hindi po tayo kikilos. At malayo rin sa katotohanan kung uulanin po tayo ng pera. Kaya for the sipag ang mga person. So eto na, we're almost done at tapos na pong naigiling ang ating mani at titimplahan na po natin ng ating butter. Ihanda lang po natin ang mga plastic jar para sa paglalagyan ng ating peanut butter. Sa pagpagiling nga pala ay hindi ko sinama yung butter. Gusto ko kasi dito na ako sa bahay maglalagay ng butter. Buti na lang sa pinapagilingan ko ay okay lang sa kanya kahit wala pang butter. 1 bar nga pala ng butter ang tinunaw ko. And then nag-add po ako ng 200 grams na margarine. Ito lang po ay optional. Nasa sa inyo na po kung mag-add pa po kayo ng margarine. Gusto ng mga suki ko yung texture ng aking peanut butter, yung easy to spread na lang. Ayaw nila yung makapal ang volume. Ayaw po kasi nila yung sobrang sticky. Pasensya na sa kulay ng aking peanut butter na walang pinagkaiba sa may balat o walang balat. I forgot kasi to buy white sugar. Instead white sugar, brown sugar po ang nabili ko. Kaya ganun po ang naging kulay ng aking peanut butter. There's nothing to worry about the color but the taste, it's so different. Iba talaga pag skinless peanuts ang gagamitin. First time ko nga pala gumawa ng skinless peanut butter. Ang texture nga pala niya ay smoother. And then the color is perfectly even. I thought the result is light tan or creamy beige, but the color is tan because of the brown sugar. Para sa akin, hindi pa po siya perfect dahil brown sugar po ang ginamit ko. Sa sunod ay puti na po yung asukal na gagamitin ko para magiging perfect na po yung aking skinless peanut butter. Pero sa lasa po niya ay talagang mapapadami ka talaga ng tinapay sa sobrang sarap ng aking peanut butter. Ang size nga pala ng aking lalagyan ay medium, and then ang benta ko naman dito ay 200 pesos. So yun po ang retail price. Ang wholesale price nga pala nito ay 150 pesos. Kapag ito ang ibibusiness mo, talagang kikita ka talaga dito ng malaki. So ngayon, pag-uusapan po natin yung puhunan ng ating peanut butter. Kung magkano po ang nagastos ko po dito. Gumastos lang naman po ako sa halagang 994 pesos. And then, nakagawa po ako ng 11 jars sa 4 na kilo. Pwede mo nga pala itong ibenta sa halagang 180 to 200 pesos. So, nasa sa inyo na po kung magkano ang gusto ninyong profit cost. Magdepende po kasi yan sa costing. Kaya ang tips ko po sa inyo kapag mag-business po kayo ng peanut butter o kahit anong business, dapat mag-costing. Iba-iba po kasi ang mga presyo sa bawat lugar. Kasi meron pong mga lugar na mahal, meron pong mga lugar na
mura lang po. Kaya dapat po talaga tayong mag-costing. Kaya sa mga naghahanap ng extra income o business ideas na katulad dito ka na sa channel ko dahil siguradong marami po kayong matutunan. Paki-share na rin po ang video na ito sa mga loved ones niyo para naman sa ganon ay magkaka-idea din po sila. O siya, hanggang dito na lang yung aking video. Sana nagustuhan niyo po ang aking business ideas at sana may natutunan po kayo sa araw na ito. At kung ikaw ay bago ka pa lang sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan na pindutin ang subscribe button, hit notification bell para lagi po kayong updated sa mga videos na aking i-upload. At kung ikaw ay may mga katanungan, huwag niyo pong kalimutan na mag-comment po kayo sa baba para naman sa ganon ay masagot ko po ang mga tanong ninyo sa susunod na araw. So that's it for today's video. Thank you for watching. Bye bye.